Narito ang pagsasalin sa Filipino. Habang pinapanatili ang orihinal na kahulugan at pagbabantas, ilang taon bago ang aking buhay ay nagkaroon ng di inaasahang pagbabago. Nakahanap ako ng ginhawa sa aking rutina, pagtatrabaho sa bahay, pagre-relax na may kasamang serbesa, at paglalaro ng hockey kasama ang mga kaibigan. Ang aking asawa, si Joy, at ako ay may matatag na buhay, bagaman hindi ito walang paghihirap. Ang mga unang senyales ng problema ay banayad, mga hindi nasagot na tawag at mga dahilan sa gabi, ngunit binaliwala ko ang mga ito, sa pag-aakalang ito ay presyon lamang ng buhay. Sa paglipas ng panahon, ang mga biyahe ni Joy sa trabaho ay naging mas madalas, at bagaman wala akong masyadong iniisip tungkol dito sa una, siya ay naging mas malayo. May kutob ako na may mali ngunit hindi ko ito pinansin. Pagkatapos, isang gabi ng taglamig, ang lahat ay nagbago sa isang tawag sa telepono. Nanunood ako ng mga pelikulang pandigma, isang regular na bagay kapag wala si Joy, sa pagkakataong ito sa isang 2 linggong biyahe sa Houston. Sa kalagitnaan ng Band of Brothers, tumunog ang aking telepono. Inaasahan ko ang aking kaibigan na si Paul. Nagulat ako nang marinig ang boses ng isang babae, Detective Phillips mula sa Vail. Sinabi niya sa akin na si Joy ay nasangkot sa isang malubhang aksidente at nasa isang ospital sa Eagle Valley. Nagulat ako, dapat ay nasa Houston si Joy noong Sabado na iyon. Napanood ko ang isang marathon ng mga pelikulang pandigma, The Dirty Dozen, Enemy at the Gates, Saving Private Ryan, at nag-stop ng mga merienda para sa katapusan ng linggo. Nainis ako sa abala at umasa na nanalo si Joy ng bakasyon sa isang lugar na mainit, bagaman kontento na ako kung nasa Houston lang siya. Nang makita ko ang unknown sa caller ID, ipinagpalagay ko na si Paul iyon at sumagot na may pagrereklamo, ngunit nabigla ako sa boses ng babae. Ipinaliwanag niya na ang aking asawa ay nasangkot sa isang aksidente, ngunit iginiit ko na siya ay nasa Houston. Tinanong ng detective kung kailan ko siya huling nakausap, at sinabi ko na ito ay noong nakaraang gabi. Nang basahin niya ang address ng bahay ni Joy mula sa kanyang ID, natigilan ako, tiyak na may nagnakaw ng kanyang pataka, sabi ko, sa pag-iisip na maaari akong magsampa ng kaso. Hiniling sa akin ng detective na pumunta sa ospital at patunayan ang kanyang mga gamit. Frustrated, pumayag ako at sinimulan ang 2 oras na biyahe papuntang Vail. Habang nagmamaneho ako, naglalaro ang aking isip, isinaalang-alang ko ang mga posibilidad. Siguro may nagnakaw ng wallet ni Joy at nagski, o siguro si Joy talaga iyon, pero bakit siya pupunta sa Vail? Hinamon ako ng boses ng aking devil's advocate, paano mo nalaman na talagang nasa Houston siya? Napagtanto ko na hindi ko siya nakitang sumakay sa eroplano, kaya paano ako makakasiguro? Paano kung nagloloko siya? Tanong ng boses sa aking ulo. Kung iyon ang kaso, iiwan ko siya, naisip ko, walang lugar para sa isang manloloko sa aking buhay. Bagaman alam kong ang pagtatapos ng isang 10 taong kasal ay labis-labis, hindi ako mamumuhay tulad ng aking ama. Naalala ko ang aking mga magulang noong ako ay 10 taong gulang, ang aking ina ay nagsimulang gumugol ng mas maraming oras kasama ang mga kaibigan, at ang aking ama ay naging paranoid. Isang araw, narinig ko siyang umamin ng isang affair. Sinubukan nilang ayusin ang mga bagay, ngunit ang aking ama ay naging kontrolado, na nagpapabitiw sa kanya sa kanyang trabaho at nagpapatawag sa kanya ng madalas. Sa kalaunan ay nagdiborsyo sila pagkatapos kong magtapos, at ang aking ama, na dating isang mahusay na detective, ay hindi na nakabawi. Bihira ko nang kausapin ang aking ina, pakiramdam ko na ang kanyang mga aksyon ay sumire sa aking ama. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako magtatapos tulad niya, o tulad ng aking kapatid na si Daniel, na nag-alis ng kanyang asawa at ng kanyang kalaguyo pagkatapos na mahuli silang magkasama, siya ngayon ay naglilingkod ng oras sa bilangguan. Kaya kailangan kong makahanap ng gitnang daan, harapin ito kung nagloloko si Joy, ngunit hindi mawala ang aking sarili sa proseso. Kung siya ay hindi tapat,
Ako ay lilipat at mag-e-enjoy sa buhay kasama ang aking mga kaibigan. Habang papalapit ako sa labasan ng Vale, lalo akong kinabahan, at kahit na ang aking panloob na boses ay tumahimik. Halos huminto ako para sa muka. Hindi mahirap hanapin ang ospital, at nagpark ako, naglalakad sa lamig patungo sa pasukan. Wala akong ininom na mas matapang kaysa sa serbesa mula nang ako ay ikasal, ngunit bigla akong nag-asam ng isang bote ng Jack Daniels. Sa information desk, ipinaliwanag ko kung bakit ako naroon, at ibinigay nila sa akin ang numero ng silid. Pagdating ko sa palapag, napagtanto ko na ito ay intensive care unit. Sinabi ko sa nurse kung sino ako, at tinawagan niya ang isang tao, na pinakiusapan akong maghintay sa may pintuan. Sa loob, sinalubong ako ng isang maikling blonde na nurse na ang uniforme ay bumabanat sa kanyang dibdib. Ang iyong asawa ay nakasedate, sabi niya ng mahina. Naisip ko, kung siya nga iyan, ngunit nanatili akong kalmado at nakinig. Siya ay malubhang nasugatan at maaaring hindi siya kamukha. Hindi ka niya maririnig, ngunit gusto kong maging handa ka. Hindi ako sigurado kung handa na ako. Ayos lang ako, sabi ko, na pumipiyok ang boses ko. Papasukin mo ako. Ang nakita ko sa kama ay ikinagulat ko. Ang dibdib ng babae ay tumataas at bumabagsak, at habang ang kanyang taas at pangangatawan ay tumutugma sa aking asawa, hindi ko makilala ang kanyang mukha. Tinamaan ba niya ang bawat puno sa bundok? O hindi? Sagot ng nurse. Hindi siya nagski, may hamampes sa kanya at iniwan siya sa isang ambulansya ngayong umaga. Hinampes siya. Ang mga tapat na asawa ay hindi nagtatapos na hinahampas at inabandona. Sumang-ayon ang aking panloob na boses, ngunit wala akong sapat na alam para mag-react. Hindi ko masasabi kung ito ang aking asawa, sabi ko sa nurse. Siguro makakatulong ito, sabi niya, na itinaas ang kumot upang ipakita ang kaliwang hita ng babae. Naroon ito, ang tato na hindi ko nakita sa maraming babae, Jiminy Cricket na nakaink sa kanyang panloob na hita. Nakuha niya ito bago ang aming kasal, na sinasabing sumisimbolo ito sa kanyang mga magulang, si Jim at Joanne, bagaman hindi ako gaanong naniwala doon. Gayunpaman, sapat na itong patunay na si Joy ito. Mahirap makita siyang nakahiga sa ospital na iyon. Ang tanging ibang pagkakataon na nakita ko siya sa ganitong kalaking sakit ay noong araw na nakilala ko siya. Ito ay pagkatapos ng isang konsyerto ng Tool, ang aking mga kaibigan at ako ay may isang case ng serbesa sa van para sa after party nang lumapit ang isang babae at humihingi ng serbesa para sa kanyang kasintahan. Sinabi ni Chad sa kanya, maaari kang manatili at uminom, ngunit hindi namin siya bibigyan. Umalis siya, at pagkalipas ng ilang minuto, nakarinig ako ng mga hiyaw. Tumakbo ako at nakita ko siyang pinatumba ng isang maliit na lalaki na may seryosong kaso ng maliit na lalaki syndrome. Sumisigaw siya, nasaan ang serbesa ko, bruha ka, habang sinasaktan siya. Walang tumutulong, kaya nakialam ako, hinihila siya palayo sa kanyang kwelyo. Nagbanta siya sa akin, ngunit hindi ako natakot. Nang subukan niyang hawakan siya muli, pinatulog ko siya at tinulungan siyang bumalik sa aming van, kung saan handa na si Chad na may ice pack. Kinuha ng security ang lalaki, at gusto kong iulat ang nangyari, ngunit pinigilan niya ako, na sinasabi, sapat na ang nagawa mo. Walang sino man ang nanindigan kay Garrett, malamang nababalik na siya sa Wyoming ngayon. Siya ay maganda, kahit na sa kanyang gothic look. Dinala namin siya pauwi pagkatapos ng party. Si Chad, na napansin ng isang bagay, ay nagsabi, sa tingin ko gusto ka niya. Binalewala ko ito, ngunit kalaunan ay nakita kong nag-iwan siya sa akin ng isang note na may kanyang numero, tawagan mo ako. Pagkalipas ng 2 araw, tinawagan ko siya, at nagulat siya ngunit natuwa na marinig mula sa akin. Nag-usap kami ng 1 oras, pagkatapos ay tinawagan niya ako muli ng gabing iyon, at nag-usap kami hanggang hating gabi. Ang aming unang date ay noong Biyernes na iyon, pumunta kami sa isang maliit na Italian restaurant na sinundan ng inumin at sayawan sa isang bar. Nang ihatid ko siya,
Tinanong niya, sinusubukan mo ba akong papasukin sa kama? Sumagot ako, maraming oras para dyan mamaya. Gusto kong maghintay ng ilang dates, mas kawili-wili iyon. Hinalikan ko siya sa pisngi at umuwi, na hindi na siya nakita muli sa loob ng 3 linggo. Ayaw kong aminin, ngunit ang pagtulog sa mga babae pagkatapos ng unang date ay tila laging nagtatapos ng masama, kaya naging paranoid ako. Nag-usap kami sa telepono sa tuwing makakaya namin, ngunit ang aming mga schedule ay bihirang magtugma. Nang sa wakas ay nagkaroon kami ng libreng katapusan ng linggo, pumanaw ang kanyang tiyahin, at lumipad siya papuntang Florida para sa libing. Sa katapusan ng linggo pagkatapos ng kanyang pagbabalik, pumunta kami sa sinehan. Nang sunduin ko siya, sinalubong ako ng kanyang ama, si Jim, sa pintuan. Tila pala kaibigan siya sa una, na nagtatanong tungkol sa aking trabaho at background, ngunit biglang sinabi, mas mahusay kang kapareha kay Joy kaysa sa loser na iyon. Sayang hindi niya ako makikilala. Nakilala niya ako, sagot ko. Sana, lumayo siya. Sumang-ayon si Jim, na bumubulong tungkol sa lalaki habang pumapasok si Joy, nakangiti at nakasuot ng damit na nagpapakita ng kanyang figure ng perpekto, na nagpapaisip sa akin na muling isaalang-alang ang aking patakaran na 3 dates bago. Hindi kami natulog ng gabing iyon, bagaman kailangan niyang magtrabaho ng maaga kinabukasan at hiniling sa akin na huwag muna naming ituloy ang aming mga plano. Sa susunod na katapusan ng linggo, dinala ko siya para sa hapunan, ngunit sa daan pa uwi, bigla siyang nagkaroon ng pananakit ng tiyan at nangailangan ng banyo. Malapit ang aking apartment, kaya dinala ko siya roon. Pagkatapos niyang gumamit ng banyo, hindi ko inaasahan na may mangyayari, ngunit lumabas siya na nakasuot lamang ng pulang underwear at high-heeled boots, na sinasabi sa akin, habarin mo ang iyong coat. Hindi na kailangang sabihin, mas marami pa akong hinubad kaysa doon. Kinabukasan, nag-almusal kami sa isang shop malapit at hindi na muling lumabas hanggang sa hapunan ng linggo. Habang ihahatid ko siya, nagreklamo siya tungkol sa kanyang boss na nagpapagawa sa kanya ng trabaho tuwing katapusan ng linggo at nagbiro tungkol sa akin na paborito niyang ipinagbabawal na sangkap. Kalaunan, habang umaalis ako sa ospital, iniabot sa akin ang mga personal na gamit ni Joy at sinabi sa akin na nasuri na ng pulisya ang lahat. Habang pinoproseso ko ito, tumunog ang telepono ng nurse. Pagkatapos makipag-usap sa isang tao, iniabot niya sa akin ang telepono. Si Detective Phillips iyon na humihiling sa akin na pumunta sa istasyon para tanungin. Sumang-ayon ako, bagaman hindi ko maalis ang pakiramdam na pinaghihinalaan ako ng mga pulis na sinaktan ko si Joy. Bakit ko gagawin, naisip ko. Dahil siya ay isang taksil. Wala akong matibay na patunay ng kanyang panloloko, ngunit ang kanyang pagpunta sa Vail ay kainahinala. Sinubukan kong mag-isip ng isang lohikal na paliwanag, siguro nanalo siya ng isang biyahe sa Vail, lumipad papuntang Denver, nagrenta ng kotse, at napahamak. Bago niya sabihin sa akin, lahat ay napakakaiba, ngunit wala akong konkretong ebidensya. Dumating ako sa istasyon habang papalubog ang araw. Isang morena, si Detective Phillips, at isang matangkad na lalaki, si Deputy Devon, ang sumalubong sa akin. Tila pala kaibigan si Phillips, ngunit tiningnan ako ni Devon na parang nagkasala ako ng isang bagay. Dapat ba akong kumuha ng abogado? Tanong ko. Sa tingin mo kailangan mo ba? Sagot ni Phillips. Hindi, wala akong itinatago. Dinala ako ni Detective Phillips sa isang silid at sinenyasan akong umupo. Pumunta si Devon sa kabaligtaran na direksyon. I-record ko ang ating pag-uusap, Mr. Rigby, ayos lang ba iyon? Ayos lang sa akin. Sorry tungkol sa prick thing, sabi ko, sinusubukang linawin ang hangin. Tinaas niya ang isang kilay. Patawarin mo ako. Nang tawagin kitang prick sa telepono, akala ko kaibigan ko ang gumagambala sa aking me time. Mukha siyang curious. Ano ang me time? Nanunood ako ng mga pelikula tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig kapag wala si Joy, kinasusuklaman niya ang mga ito.
Sa sandaling iyon, bumalik si Devon at umupo na handa. Nagtanong siya, at pinindot ni Phillips ang isang button para sa record, Detective Desiree Phillips na kinakapanayam si Mr. Roger Rigby kaugnay ng kaso 1256G na kinasasangkutan ni Joy Tanya Rigby. Mr. Rigby, pakisabi ang iyong pangalan, edad, at petsa ng kapanganakan. Ang pangalan ko ay Roger Ezekiel Rigby. Ako ay 35 taong gulang, ipinanganak noong 16 ng Disyembre. Ang iyong address at trabaho. 1467 West Dano Avenue, Colorado Springs. Ako ay isang bricklayer. Nasaan ka sa pagitan ng 6 p.m. kagabi at 8 a.m. ngayong umaga? Tingnan natin. Ako ay nasa Manitou Springs mula alas 9 hanggang alas 7 na nag-aayos ng Furry Place. Mula alas 7 hanggang alas 8:30, nagmamaneho ako pabalik sa Jerry's Bar, kung saan ako nagtagal hanggang alas 11. Nakauwi ako ng mga alas 11:30 at nanatili doon hanggang sa tumawag ka. May makakapagpatunay ba niyan? Tanong ni Phillips. Si Blanche Donovan sa Manitou ay makakapagpatunay na nagtatrabaho ako sa kanyang lugar. Nakita ako ni Paul Hannibal sa Jerry's, at ang aking kapitbahay, si Stephen Harper, ay makakapagpatunay na ako ay nasa bahay noong hating gabi. Paano makakapagpatunay iyon si Stephen? Tanong ni Devon. Pareho kaming may mga aso na kailangang ilabas sa mga oras na iyon, siya ay isang night owl, kaya palagi kaming nagkikita kapag inilalakad ko ang aking aso. Nagpalitan ng tingin ang mga detective, at nagpatuloy si Phillips, kailan mo huling nakita ang iyong asawa? Lunes ng umaga, inihatid ko siya sa airport para sa kanyang flight papuntang Houston. Bakit siya pupunta sa Houston? Para sa taunang pagpupulong ng kanyang kumpanya, tanging ang mga nangungunang performer ang pumupunta, at ito ang kanyang 3 taon. Ano ang trabaho ng iyong asawa? Nagbebenta siya ng life insurance para sa TransUnited. Alam mo ba yung mga nakakainis na ads na may matandang lalaki na nagsasabi sa isang bata na maghanda para sa hindi maiiwasan? Tumango ang parehong detective. Kailan mo siya huling nakitang nagdala ng kanyang malita? Sa airport. Ibinalaba ko siya bago pumunta sa trabaho. Nag-almusal ba kayo ng magkasama? Hindi. Gagawin sana namin, ngunit nakalimutan niya ang kanyang bag, kaya kinailangan naming bumalik sa bahay para kunin ito. Paano niya nakalimutan ang kanyang bagahe? Akala niya kinuha ko na nang pinainit ko ang kotse, pero hindi ko napansin na nasa kama pa pala hanggang malapit na kami sa airport. Tumango si Phillips at nagtanong, gaano kadalas mag-business trip ang asawa mo? 2 beses sa isang taon, 2 linggo sa Pebrero para sa general meeting, at 2 linggo sa Agosto para sa training sa Indianapolis. At ang general meeting ay sa Houston kada taon. Hindi. Nagbabago yan, noong nakaraang taon ay sa LA at noong 1 taon bago pa yun, sa New York. Pagkatapos makipag-usap kay Devon, nagtanong si Phillips, may kilala ka bang gustong manakit sa asawa mo? Wala naman akong alam, maliban siguro sa ilan sa mga kliyente niya. Bakit naman nila gustong saktan siya? Well, ang kumpanya ay may medyo kaina-hinalang sales tactic, nag-sign up ang mga tao para sa libreng kids info kit, at pagkatapos ay ihahatid ito ng asawa ko at susubukang bentahan sila ng life insurance. Medyo nagagalit ang ilang tao. Nakipagkita ba siya sa anumang kliyente sa Vail? Wala akong ideya, dapat ay nasa Houston siya. Sa tingin mo ba ay may kasama siya sa Vail? Napabuntong hininga ako at binigyan ang mga detective ng listahan ng mga kasamahan ni Joy, maaaring may ilan sa kanila na naglakbay kasama niya sa Houston. Baka maipaliwanag nila kung bakit wala siya doon. Napabuntong hininga si Devon at tumingin kay Phillips, na tila nasisiyahan na sa ngayon. Maaari ka nang umalis, Mr. Rigby. Uuwi ka ba ngayong gabi? Nagtanong si Phillips kung maghahanap ako ng motel pagkatapos ng kanilang karaniwang arrangement, at umalis ako sa istasyon pabalik sa ospital. Napagtanto ko na mas marami akong tanong kaysa sa sagot. Niloloko ba ako ni Joy?
Wala pang isang linggo ang nakalipas, hinatid ko siya sa airport para sa kanyang Houston trip, at ngayon ay nasa ospital siya sa Vail. Sa ospital, sinabi sa akin na tapos na ang visiting hours at maaari akong bumalik sa 7 AM. Nagtanong ako sa guard para sa mga rekomendasyon ng hotel, at nagbiro siya na sa Vail sa panahon ng ski season. Ang mura ay nangangahulugang panunuluyan sa mga kamag-anak. Tumawa ako ng magalang at naglakad papunta sa aking kotse, naaalala na nasa akin pa rin ang mga gamit ni Joy. Sinuri ko ang inventory list pero hindi ko nakita ang hinahanap ko. Kabilang sa mga hindi na ibalik ay ang isang prescription bottle ng Percocet, na natira kay Joy mula sa dental work. Bakit dala-dala pa rin niya ang mga tabletang iyon? Pagkatapos ay napansin ko ang kanyang boots. Palaging dala ni Joy ang mga ito sa mga trip, at naaalala ko na nagtatago siya dati ng keycard sa loob. At talaga naman, nakakita ako ng isa, pero ganap itong blanco, walang logo o anumang identifying mark. Ngayon ay mayroon akong susi sa kanyang kwarto, pero nasaan ang kanyang telepono? Wala ito sa listahan ng inventaryo o sa kanyang pataka. Magandang senyales iyan, naisip ko. Noong nakaraan, gumawa ang kapitbahay kong si Steven ng phone tracking app matapos mawala ng kanyang partner ang kanyang telepono. Nawala na rin dati ni Joy ang kanyang telepono, kaya ipina-install ko rin ang app sa kanyang telepono. Binuksan ko ang app, inilagay ang kanyang numero, at nakita kong 4 na milya ang layo ko mula sa kanyang telepono. Pinaandar ko ang kotse at sinundan ang mga direksyon papunta sa bundok, dumating sa isang ski resort na puno ng mga luxurious lodge. Ipinark ko ang BMW ni Joy sa gitna ng mga Lexus at Audi at naglakad papunta sa isa sa mga lodge. Ipinakita ng app na nasa room 114 ang telepono ni Joy. Sinubukan ko ang keycard, wala. Umakyat ako sa hagdan at sinubukan ang 214, pagkatapos ay 314. Gumana sa wakas ang keycard. Ano ngayon? Naisip ko, dapat ko bang harapin ang sinumang nasa loob, o tumawag sa mga pulis? Nakinig ako sa pinto pero wala akong naririnig. Nag-aalinlangan sandali, isinwipe ko ang keycard at binuksan ang pinto. Madilim ang kwarto, nililiwanagan lamang ng hallway sa likod ko. Pumasok ako at binuksan ang ilaw. Parang kakaiba ang pakiramdam sa kwarto, masyadong malinis, parang may nagtangkang magmukha itong hindi nagalaw. Naka-bedsheet ang kama, pero nakasabit ng hindi pantay ang quilt. Nakapatong sa kama ang malita ni Joy, nakaimpake ng maayos. Naka-charge sa nightstand ang kanyang telepono, at nasa maliit na mesa malapit sa bintana ang kanyang laptop. Parang stage dito, naisip ko. Tila walang natulog dito, pero hindi rin ito nilinis ng propesyonal. Nagpa siya akong tingnan ng mas malapitan. Pumunta ako sa banyo at napansin ang ilang basang mantsa sa lababo, parang may nagtangkang maglinis ng hindi gumagamit ng tamang mga produkto sa paglilinis. Nasa shower ang sabon, at ang mga tuwalya, bagaman maayos na nakasalansan, ay basa sa ilalim. May nagtangkang takpan ang kanilang mga bakas, pero hindi gaanong mahusay. Bumalik sa kama, hinayla ko ang kumot, kulubat ang mga punda na parang may natulog doon, pero walang mga senyales ng karahasan, walang dugo o punit na tela. Anong nangyari dito? Naisip ko. Umupo ako sa mesa at kinuha ang telepono ni Joy. Hindi siya kailanman gumagamit ng mga password, kaya madali ko itong na-access. Habang nagbubukas ang kanyang laptop, tinawagan ko ang aking kapatid na si Beth para hilingin sa kanya na alagaan ang aking aso. Pagkatapos ay ginawa ko ang mas mahirap na tawag sa aking biyenang si Jim, ipinapaliwanag kung ano ang alam. Pagkatapos ay ginawa ko ang mas mahirap na tawag sa aking biyenang si Jim, ipinapaliwanag kung ano ang alam ko. Sana isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, sabi ko, sinusubukang manatiling kalmado. Napabuntong hininga si Jim. Tawagan mo ako kapag may alam ka pa. Susunod, tinawagan ko ang aking pinsan na si Hugh, isang detective, at hiniling sa kanya na makipag-ugnayan sa pulisya ng Vail. Sumang-ayon siya at sinabing pananatilihin niya akong updated.
Ginawa ko ang isang huling hakbang at tinawagan ang lodge, nagtatanong tungkol kay Joy R.I. o Joy McIntyre. Walang sino man sa mga pangalang iyon ang nakarehistro. Sa puntong iyon, nagbukas na ang laptop ni Joy, ngunit nabura ang kanyang browser history at mga email. Hindi siya kailanman nagbubura ng anuman, kaya kakaiba ito. Sinuri ko ang kanyang telepono, nawala rin ang kanyang mga text message. May nagtatakip ng kanilang mga bakas, naisip ko. Binuksan ko ang kanyang malita at nakita ang isang business suit, 3 cocktail dress, at maraming lingerie. Hindi ito wardrobe para sa business trip, napagtanto ko. Alam ko ngayon na malamang na maghihiwalay na kami. Kinabukasan, pagkatapos ng mabilis na shower, umalis ako sa kwarto dala ang telepono at laptop ni Joy ngunit hindi ko ginalaw ang kanyang malita. Ginugol ko ang gabi sa isang silya sa tabi ng mesa, hindi makatulog sa kama. Pagkatapos ng isang kape, tinawagan ko si Detective Phillips para iulat ang keycard na natagpuan ko. Nag-ayos siya upang makipagkita sa akin sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos magmaneho sa Vail ng kaunti, nakipagkita ako kay Phillips sa istasyon ng pulisya. Sinalubong niya ako at dinala sa kanyang opisina, kung saan ko ibinigay sa kanya ang keycard. Mukha kang isang lalaking gumuho ang mundo, sabi niya nang may pakikiramay. Sa tingin ko, mawawala sa akin ang asawa ko dahil dito. Gusto kong marinig ang kanyang paliwanag, pero duda ako kung kaya kong paniwalaan ito, sagot ko. Huwag ka pang mawalan ng pag-asa, sabi niya, bagamat nagmumungkahi ang kanyang mukha ng iba. Nagpasalamat ako sa kanya at nagtungo sa ospital, kung saan pinayagan akong bisitahin si Joy sa loob ng 15 minuto kada 2 oras. Sa isang pagbisita, tinitigan ko siya, umaasang madyay gising siya at ipapaliwanag ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Dr. Benson upang makita ako. Ipinaliwanag niya na gumagaling si Joy ngunit inirekomenda na ilipat siya sa Denver para sa mas mahusay na rehabilitasyon. Binanggit niya ang kanyang head injury at posibleng brain damage, ngunit ang nakatuon lamang ako ay ang kawalan ng katiyakan kung ano talaga ang nangyari. Nilagdaan ko ang mga papeles upang ilipat si Joy at nagtanong kung maaari kong asikasuhin ang iba pa sa street looks. Papunta ako sa bahay. Nasaan ang iyong bahay? Tanong ng doktor. Colorado Springs, sagot ko. Mukha siyang nag-aalala at tumawag. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya. Nagbago na ang plano, sabi niya. Ililipat namin siya sa Street, Augustine sa Colorado Springs. Pareho itong kasing ganda, at magiging mas madali para sa iyong pamilya na bumisita. Lumagda ako ng mga bagong papeles, binisita si Joy sa huling pagkakataon, at umalis sa ospital na may luha sa aking mga mata. Hindi bababa sa normal na umiyak sa isang ospital, naisip ko, sa ibang lugar ay pagtitinginan ng mga tao. Paglabas ko ng Vail, tinawagan ko si Jim at sinabi ang mga pinakabagong nangyari. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang jeep ng kapatid kong si Beth sa driveway, at nakaramdam ako ng ginhawa. Sinalubong ako ni Piper, ang aking Doberman, sa pinto, at naroon si Beth na naghihintay. Sa isang tingin ay alam na niyang may mali. Niyakap ko siya, sinabing mahal ko siya, at lumabas ang lahat. Bumigay ako, nagluluksa sa pagtatapos ng aking pag-aasawa. Nanatili si Beth sa akin hanggang gabi. Sinusubukang pakainin ako, pero hindi ako nagugutom. Kailangan ko pa ring sabihin kay Jim ang lahat, at sumama siya sa akin para doon. Nang matapos kong ipaliwanag kay Jim at Ivan ang lahat, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Jim. Hindi na siya sigurado na hindi ako nagkasala si Joy. Suot niya ang parehong ekspresyon minsan noong isang mahirap na sandali sa aming relasyon. Ilang buwan na kaming nagde-date, at isang gabi ay kinansela ni Joy ang aming mga plano sa weekend. Nainis ako pero tinanggap ko ito. Pagkatapos ay narinig ko si Jim sa background na sumisigaw, sabihin mo sa hanghang na yun na mas mabuting makipagkita siya sa akin. Nag-aalala, nagmaneho ako. Sinalubong ako ni Jim sa pinto, galit na galit. Hindi ka mas mabuti kaysa sa isa pang hanghang.
Kung sasaktan mo ang anak ko, harapin mo ako. Gulat na gulat. Sumagot ako, saktan ang anak mo. Anong pinagsasabi mo? Lumabas si Joy at Ivan, at nakita kong may pasa si Joy sa mata. Anong nangyari? Tanong ko. Sumigaw si Jim, sinaktan mo siya. Natigilan ako, pero mabilis na namagitan si Joy. Hindi niya ako sinaktan, Daddy. Nakipag-dinner ako kay Garrett, at nagtalo kami. Lumayo ako dahil masyado akong galit at nasaktan para manatili. Sinubukang humingi ng tawad si Jim, pero sinabi ko kay Joy, tapos na tayo. Nagmaneho ako ng walang patutunguhan hanggang sa napadpad ako malapit sa lugar ni Garrett. Kumatok ako sa kanyang pinto, at nang buksan niya ito na may smog green, sinuntok ko siya sa mukha. Patuloy ko siyang sinuntok hanggang sa hindi na siya tumutugon, pagkatapos ay sinipa ko siya ng ilang beses para maging sigurado. Habang napapansin ko ang mga moving box sa kanyang trailer, nagtanong ako, lilipat ka? Ungol niya, at sinipa ko siya sa huling pagkakataon. Maligayang paglalakbay, sabi ko bago umalis. Pag-uwi ko, pinahiran ko ng yelo ang aking mga kamao. Tumunog ang telepono, at nang hindi sinusuri ang caller ID, sinagot ko. Si Joy pala na nakikiusap. Roger, please. Ibinaba ko bago pa siya matapos. Tumunog muli ang telepono halos kaagad, pero sa pagkakataong ito ay sinuri ko ang ID, si Joy nga. Hinayaan ko itong tumunog sa loob ng 1 oras. Tumunog ang telepono ng paulit-ulit bago ito tuluyang tumigil. Pagkalipas ng 10 minuto, nagsimula itong muli. Inis, sinuri ko, inaasahan si Joy, pero pinsan ko pala na si Hugh. Hey Zick, sabi niya. Siya lamang ang tumatawag sa akin sa aking middle name, isang family nickname. What's up? Just a heads up, CSPD got a call about Garrett Jimenez being in bad shape. He told the cops some big guy kicked his ass. You wouldn't know anything about that, would you? Tumawa ako. Nope, no idea. But thanks for the warning. Be careful, Zick. If someone connects you to this, it could get messy. Hindi nagtagal, dumating ang pulis sa aking pinto, pero nakahanda ako. Inilatag ko ang aking hockey gear, at ang mga gasgas sa aking mga kamao ay mukhang resulta ng isang magaspang na laro. Sinabi ko sa opisyal na ako ay nagsasanay, at dahil naglalaro ako para sa isang team na isinponsor ng pulis, tila nasiyahan siya. Noong Sabado, nag-skate ako ng husto, naghahanda para sa nalalapit na season. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang ilang notes na nakadikit sa aking pinto, karamihan ay mula kay Joy, pero isa mula kay Jim, humihingi ng tawad sa pag-aakala ng pinakamasama at hinihiling sa akin na huwag itong isisi kay Joy. Tinawagan ko si Jim, na tinitiyak sa kanya, okay lang, kumilos ka kung paano gagawin ng sino mang ama. Hindi mo kasalanan na hindi sinabi sa iyo ni Joy ang totoo. Salamat, anak. Gusto mo bang kausapin si Joy? Narinig ko siyang nakikiusap sa background, pero matigas kong sumagot, hindi, Jim. Alam niya kung ano si Garrett, at hinayaan niyang isipin mo na sinaktan ko siya. Sinira niya ang aming mga plano kaya hindi ko makikita ang kanyang mukha. Naiintindihan ko, sabi ni Jim, bigo. Paumanhin, Jim, pero wala akong oras para sa mga babaeng nanloloko. Habang tinatapos kong ipaliwanag ang lahat kay Jim at Ivan sa kasalukuyan, nakita kong binabalikan ni Jim ang memoryang iyon. Natutuwa akong dinala nila siya rito, anak, pero sana ay wala kang pinaplanong anumang marahas. Hindi po, tiniyak ko sa kanya. Hindi pa ako kumukuha ng mga abogado. Pero maraming kailangang ipaliwanag si Joy. Ano man ang mangyari, Roger, iniisip pa rin namin ni Ivan na pamilya ka namin. Sana ay hindi mo kami aalisin sa iyong buhay. Hindi ko gagawin, pangako ko. Pag-uwi, nagtanong si Beth, magiging okay ka ba? May pagpipilian ba ako? Hindi ako magkukulong at mamamatay. Paumanhin sa nangyayari. Kung nanloko siya, may posibilidad bang manatili kayong magkasama? Hindi. Sabi ko ng matigas.
Hindi ako magiging isa sa mga paranoid na asawa na sinusubaybayan ang bawat galaw ng kanyang asawa. Napabuntong hininga si Beth, nagtanong si Mom tungkol sa iyo, mahal ka niya. Baka dapat mong kausapin siya. Umiling ako, para sabihin niya sa akin na normal ang manloko. Huwag na lang. Protektado ni Beth si Mom, lalo na pagkatapos makulong ang aming kapatid na si Daniel. Hiniling niya sa akin na bumisita ng mas madalas, pero pagkatapos ng isang pagbisita kung saan ipinagtanggol ni Mom ang mga pagpili ni Daniel, umalis ako. Hindi ko tatanggapin ang sino man na nagsasabi sa akin na okay ang manloko. Ayaw ko lang na gumawa ka ng desisyon na pagsisisihan mo, sabi ni Beth ng mahinahon. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kung mayroon akong mga sagot muna. Pagkatapos akong ibaba ni Beth, nagtungo ako sa lugar ni na Steven at Joe. Ibinigay ko kay Steven ang laptop ni Joy, at agad siyang nagsimulang maghanap dito. Habang sinasabi ko sa kanya ang mga nangyari, tinanong niya kung maaari niyang panatilihin ito sa loob ng 1 o 2 araw upang maghukay ng mas malalim. Wala akong pakialam. Si Joe, na sinusubukang pag-aanin ang kalooban ko, ay nagbiro, maaari kitang itambal sa pinsan ko kung gusto mo. Tumawa ako. Maliban kung mayroon siyang C-cups at isang ahit na pubic area, hindi ako interesado. Prude, tukso ni Joe, pero alam kong sinusubukan niya lang akong patawanin. Umupo ako kay Joe. Umiinom ng beer habang si Steven ay nakatuon ng husto sa laptop ni Joy. Si Joe, naghahanda para matulog dahil kailangan niyang gumising ng maaga, ay nagbigay sa akin ng isang mapanuksong ngiti. Mapanaginipan ko ang iyong sexy, bagong single na kapitbahay, biro niya. Napangisi ako, Mrs. Jasper. Matagal na siyang byuda. Tumawa si Joe, nagpaalam ng magandang gabi, at umakyat sa itaas. Nanatiling nakadikit si Steven sa laptop. Pag-alis ko, inilabas ko si Piper. Naglaro kami ng mabilisang tag, pero napagdesisyonan niya dahil sa lamig na oras na para bumalik sa loob. Pagkatapos ng ilang throws, gumapang ako sa kama kasama si Piper sa tabi ko. Palaging kinasusuklaman ni Joy kapag natutulog si Piper sa kama, pero wala na akong pakialam sa kanyang mga opinyon. Sa kabila ng presensya ni Piper, hindi lamang siya ang dahilan ng aking hindi mapakilang pagtulog. Kinabukasan, nagkape ako at inilayo ang aking sarili sa seksyon ng sports hanggang 8 AM pagsapit ng 9 AM, nakaupo ako sa opisina ni Bernie Jaggs, ang boss ni Joy. Ano ang maitutulong ko sa iyo, Brian? Tanong ni Bernie ng masaya, bagamat palagi niya akong tinatawag sa maling pangalan. Hindi ko ito pinansin. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit aalis ang aking asawa sa Houston Convention at pupunta sa Vail? Mukhang naguguluhan si Bernie. Vail. Hindi ko siya ipinadala sa Houston. Ang meeting na iyon ay para sa mga baguhang ahente, hindi sa mga managing agent na tulad ni Joy. Nararamdaman kong tumataas ang inis ko. Paano ang tungkol sa mga training meeting na iyon sa Indianapolis? Ilang araw lamang ang mga iyon. Umaalis kami sa Linggo at bumabalik sa Huwebes. May nag-click, at nagtanong ako, nagbabakasyon ba siya ng 2 linggo at nananatili sa ibang lugar? Mukhang hindi komportable si Bernie. Roger, minsan ang mga tao ay gumagawa ng mga pagpiling mahirap unawain. Paumanhin kong nakakasakit ang balitang ito. Sumiklab ang galit sa loob ko. Sino ang kasama niya? Nag-alala si Bernie. Pangako sa akin na walang masasaktan. Tinitigan ko siya ng malamig. Bernie, comatose ang aking asawa. Hindi ako sasaktan ng sinuman. Napabuntong hininga siya at ibinigay sa akin ang pangalan. Lumubog ang aking puso, ang maliit na whistle na iyon. Pagkalipas ng 1 oras, tumawag ang aking pinsan na si Hugh. Kamusta ka, Zeke? Okay lang ako. Ano ang nangyayari? Nalaman namin kung sino ang nagrenta ng kwartong tinutuluyan ni Joy. Iimbitahan namin siya para sa questioning, at kung tatanggi siya, aarestuhin namin siya. Maaari ba akong dumalo kapag tinatanong mo siya? Pumayag na si Jeb. Tatawagan kita kapag naayos na.
Ginamit ko ang susunod na ilang oras sa ospital sa pakikipagpulong sa pangkat ng pinsala sa utak ni Joy. May bahagi sa akin na gustong iwanan siya, ngunit alam kong wala pa sa akin ang lahat ng sagot. Dumating sina Jim at Ivan isang oras bago ang paglipat ni Joy mula sa Vale. Sinabi ko sa kanila ang aking mga natutunan. Nabigla si Jim, at nagmakaawa si Ivan na maghintay ako bago gumawa ng anumang pangwakas na desisyon. Nangako ako na hindi ko sasaktan si Joy, ngunit hindi ako sigurado kung ang paghihintay ang tamang hakbang. Nang tanungin ni Jim kung makakayanan ko ito, sumagot ako ng tapat, hindi ko alam. Hindi ko na siya mapagkakatiwalaan pa. Nakita ko kung ano ang nagawa ng kawalan ng tiwala sa tatay ko, at ayokong matulad sa kanya. Si Ivan, umaasa, ay nagsabi, ngunit tinanggap mo na siya noon. Oo, ngunit hindi pa kami kasal noon, at hindi niya ako sinungalingan ng ganito, sagot ko. Hindi ko nakita si Joy sa loob ng 3 linggo pagkatapos ng away kay Garrett. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2 linggo, huminto na siya sa pagtawag. Makalipas ang 1 linggo, nang huminto ako sa pag-iwas sa mga tawag, napagtanto ko na hindi pa namin opisyal na idineklara na eksklesibo ang aming relasyon. Nakikita pa rin niya si Garrett. Hindi ko siya tinawagan, at ipinagpalagay niya na kami ay magkasintahan. Ngunit ang katotohanan na hinayaan niyang isipin ng tatay niya na sinaktan ko siya ay isang malaking paglabag para sa akin. Pagkatapos ng pagsasanay sa hockey, habang papunta ako sa aking apartment, nakita ko si Joy na nakaupo sa tabi ng aking pinto. Hindi ko sinagot ang mga tawag mo, kaya pumunta ka rito, tanong ko. Kailangan mo bang maging ganoong ka-asshole? Miss na kita. Talaga. Baka mismo habang nasa kama pa ang boyfriend mo. Kaya galit ka kay Garrett. Hindi iyon ang bumabagabag sa akin. Inis ako na hinayaan mong maniwala ang tatay mo na sinasaktan kita. Pumasok ako sa loob, at sumunod siya sa akin. Hindi tayo nagkasundo na maging eksklesibo, kaya hindi ako maaaring magalit tungkol sa pakikipagtalik mo sa kanya. Ngunit galit ako na hindi ko nakita ng malinaw ang mga bagay ng mas maaga. Itinapon ko ang aking gamit sa tabi at nagpatuloy. Nagkaroon tayo ng ilang magagandang panahon, ngunit tila mas gusto mo ang mga lalaking hindi kayang harapin ang kanilang mga problema at sinasaktan ka. Sige, tapos na ako. Tapos ka na, tanong niya, umiiyak. Oh, tapos na ako. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nandito ka pa. Makinig ka. Sorry na pinayagan kong isipin ng tatay ko na sinaktan mo ako. Kinansel ako ang aming date para hindi ka gumawa ng isang bagay na magpapahamak sa iyo. Iniwan ko ang aking telepono sa bahay nang pumunta ako para makita si Garrett. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Tapos na ako. Hindi. Kailangan mong makinig. Pumunta ako para makita si Garrett dahil lilipat na siya sa Wyoming. Nang tumanggi akong sumama sa kanya, sinuntok niya ako. Nagalit ako kay Julie at umuwi para tawagan ka, ngunit nakita muna ako ng tatay ko. Alam mo na ang iba. Okay, nakinig ako. Ngayon mayroon akong shower window. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nagtanong ako, gusto mo bang sumama sa akin? Hindi ko na kailangang magtanong ng 2 beses. Nang gabing iyon napagpasyahan naming maging eksklesibo. Pagkaraan ng 3 linggo, lumipat siya, at pagkaraan ng 8 buwan, nagpakasal kami. Ang tanging pagkakataon na nabanggit muli si Garrett ay nang sabihin niya sa akin na namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan sa Wyoming, at pumunta siya sa kanyang libing. Ngayon, pagkaraan ng 1 dekada, inililipat si Joy sa ICU ng St. Augustine. Sabi ng mga doktor, mayroon siyang magandang pagkakataon na gumaling. Maya-maya, habang naghihintay sa ospital, nag-text sa akin si Hugh na i-interviewin si Cal Davis sa 4 AM. Sinabi ko kina Jim at Ivan na mayroon akong appointment at umalis. Sa bahay, nagbihis ako ng suot at kurbata, dahil alam kong aasahan ni Sheriff Jeb Hannibal na magmukha akong propesyonal sa panahon ng interogasyon. Nang dumating ako sa opisina ng sheriff, sinalubong ako ni Hugh.
Sasali ang pulisya ng Vail sa pamamagitan ng video. Uupo ka sa labas ng tanaw, at tandaan, huwag kang magsalita, maaari nitong ilagay sa panganib ang kaso. Alam ko, hindi ko rin siya aatakihin, tiniyak ko sa kanya. Pumasok kami sa gusali, at nakita ko si Catherine Shepard, ang babae sa high school na tila laging hindi ko abot, na mas nakamamangha pa kaysa sa aking naalala. Inescort ng mga deputy siya sa silid, at tinukso ako ni Hugh, huwag kang maglaway, Zeke. Sa loob, nakangisi si Sheriff Jeb. Matagal ko nang gustong gawin ito. Naglabas siya ng badge at ginawa akong deputy para makapanatili ako sa silid bilang tagapagpatupad ng batas. Pagkatapos, niyakap niya ako. Ang tatay mo ay isang mahusay na pulis, at alam kong magiging isa ka rin kung matatapos mo ang degree na iyon. Umalis kami ni Hugh sa opisina ni Jeb, ang aking bagong badge ay naka-display habang ang aking mga iniisip ay napunta kay Catherine Shepard. Alam ko na noon na hindi ko siya abot, ngunit nagtaka ako kung siya man ay magtatapos sa panloloko tulad ng ibang mga babae sa aking pamilya. Baka iyon lang talaga ang nangyayari sa amin. Marahil ay sasang-ayon si Daniel. Pumasok kami sa silid, at itinuro ni Hugh sa akin ang isang upuan sa labas ng tanaw ng kamera. Umupo siya sa mesa, at isinaayos ang video conference. Di nagtagal, sumali sa amin sa pamamagitan ng speaker sina Detective Phillips at isa pang opisyal. Isang sheriff's deputy ang nagdala ng isang gwapong lalaki, si Cal Davis. Mayroon siyang hitsura ng isang salesman, laging nakangiti kahit sa isang silid na puno ng mga pulis. Hindi ko pa siya nakikilala, ngunit alam ko siya, ang mentor ni Joy. Mr. Davis, panimula ni Hugh, ang interview na ito ay itinatala. Walang problema, sagot ni Cal nang may kumpiyansa. Ipinakilala niya ang koponan, kabilang sina Phillips at Detective Albert mula sa Vail. Pagkatapos ay tinanong niya si Cal kung naiintindihan niya ang kanyang mga karapatan at sumang-ayon na magsalita ng walang abogado. Sumang-ayon si Cal. Habang nagsisimula ang mga nakaugaliang tanong tungkol sa kinaroroonan ni Cal, mabilis kong napagtanto na hindi ang lalaking ito ang nanakit kay Joy. Nakakatulog siya sa kanya. Oo, ngunit hindi siya tila ang uri na ipapanganib ang lahat sa pamamagitan ng pagiging marahas. Pagkatapos ay tinanong ni Phillips ang tanong na hinihintay ko. Mr. Davis, nasaan ka mula Biyernes hanggang Linggo? Ipinaliwanag ni Cal na nasa Houston siya para sa isang pagpupulong sa trabaho at ginugol ang katapusan ng Linggo kasama ang kanyang asawa. Ngunit nang sabihin ni Hugh na tatawagan nila ang kanyang boss upang kumpirmahin, gumuho ang kumpiyansa ni Cal. Namutla ang kanyang kulay tansong mukha habang nagtatanong siya, maaari ba akong magkwento sa iyo ng hindi opisyal ng hindi nalalaman ng aking asawa? Hindi nagtagal bago umamin si Cal sa isang 6 na taong relasyon kay Joy. Kitang-kita na nabigla siya nang malaman niyang nasa ospital siya. Sinabi niya na nagmaneho sila papuntang Denver noong Biyernes, kung saan sinabi ni Joy sa kanya na gusto niya ng isang paglalakbay sa Vail. Ibinaba niya sa airport, at tinawagan niya ako habang kasama niya siya. Sinabi niya na umuwi siya, at makukumpirma ito ng kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang tanong, sinabi ni Hugh kay Cal na malaya na siyang umalis ngunit huwag umalis sa bayan. Bago umalis, humingi si Cal ng pribadong usapan sa akin. Sumang-ayon ako, at nang kami ay nag-iisa, mukha siyang talunan, malayo sa kumpiyansang lalaki na pumasok kanina. Roger, kilala mo ako, tama? Tanong niya. Malinaw. Tila kilala mo rin ako. Itinatago ni Joy ang iyong litrato sa kanyang mesa at sa kanyang presentation kit. Mahal ka niya, alam mo. Nag-ismed ako. Hindi niya ako mahal. Kung mahal niya ako, hindi tayo mapupunta rito. Ngunit mahal ko rin siya, buntong hininga ni Cal. Mahal ko siya, Roger, at ang aking asawa. Alam niya ang aking damdamin para kay Joy. Nagsimula ito nang interviewin ko siya para sa aking koponan. Nagkaroon kami ng chemistry, at isang araw pagkatapos ng isang no-show presentation,
Nananghalian kami malapit sa isang base militar at nagtapos sa pagtatalik sa isang kalapit na hotel. Pareho kaming nakonsensya, ngunit hindi namin maitatanggi ang chemistry. Hindi sapat na makonsensya para huminto, malinaw naman, sarkastikong sabi ko. Hindi ito mura o walang lasa, Roger. May tunay na bagay sa pagitan namin ni Joy. Paumanhin, hindi ko sinasadyang insultuhan ang iyong maliit na kwento ng pag-ibig, sagot ko, na kinukutya siya. Nauunawaan ko ang iyong galit, sabi ni Cal, na mukhang tunay na nasasaktan, ngunit hindi ko pinagsisisihan na mahalin si Joy, kahit kaunti. Hindi ako makapaniwala sa mga kalokohan na lumalabas sa bibig ni Cal. Gusto ko siyang suntukin, ngunit nagpigil ako. Hindi na problema ko si Joy. Kaya hindi mo alintana na tatakbo ang iyong asawa kasama ang iba 2 beses sa isang taon, tanong ko. Hindi. Sapat na ang hirap na ibahagi siya sa iyo. Maaari mo na siyang kunin ngayon, sabi niya. Sinasabi mo sa akin na ibahagi ko siya. Bobo ka ba? Hindi ko man lang alam na ibinabahagi ko siya. Kung alam ko, hindi tayo magsasama, dahil hindi ako nagpaparaya sa panloloko. Tama ka, kaya kayong dalawa ay nagpunta sa mga paglalakbay na iyon, Mexico City, San Diego, Rio. Pumunta ako sa Miami, Vail, at marami pa. Mayroon kaming sistema, 1 linggo sa isa't isa, pagkatapos ay 1 linggo kasama ang aming mga asawa. Nawala si Joy sa loob ng 2 linggo, at alam ko lamang ang tungkol sa Miami. Kaya nasaan siya sa iba pang panahon? Si Cal ay talagang nagsimulang umiyak. Niloloko rin ba niya ako? Palem, Cal. Nasa ospital siya ng Street, Augustine, kwarto 2,410. Sabihin mo sa tatay niya na tatawagan ko siya. Habang lilinggan na ako para umalis, nagtanong siya, hindi mo sasabihin sa aking asawa, hindi ba? Hindi ko man lang kilala ang asawa mo. Bakit ko siya sasaktan? Kakanin ka ng konsensya. Magsaya ka sa pamumuhay kasama niyan. Naghihintay si Hugh sa hallway. Paumanhin, Zick. Akala ko siya na ang lalaki. Alam kong hindi siya ang nanakit sa kanya, ngunit paano ito nangyari sa ilalim ng aking ilong? Sa sandaling iyon, nakarinig kami ng kaguluhan. Sinasampal siya ng asawa ni Cal, si Katrina Shepard. Manlolokong hayop ka. Huwag ka nang umuwi. Habang dumaraan siya sa akin, niyakap niya ako ng mahigpit, umiiyak. Pasensya na. Hindi mo kasalanan. Nagpakasal lang kami sa mga manloloko, sabi ko. Tumawa siya sa gitna ng kanyang mga luha. Pinunasan ko ang isa at sinabi, sana ay maging maayos ang mga bagay para sa iyo. Good luck din sa iyo, Roger, sabi niya, at hinalikan ako sa pisngi bago umalis. Tumingin ako kay Hugh at sinabi kong mayroon siya niyan sa bahay, ngunit kailangan niya si Joy. Gusto lang ng ilang lalaki ang hindi nila makukuha, sagot ni Hugh. Pumunta kami sa opisina ni Jeb, kung saan ibinalik ko ang aking badge at nakinig sa karaniwang lecture tungkol sa pagiging pulis. Narinig ko na ang lahat ng iyon dati, ngunit baka balang araw ay makinig ako. Ang mga sumunod na araw ay nakababahala. Ginugol ko ang Martes sa paghahanap ng abogado para protektahan ako sa diborsyo. Salamat na lang at wala kaming anak ni Joy. Akin si Piper, at ang bahay ay pagmamay-ari ng kanyang lola, kaya hindi ko kailangang makipag-away para dito. Minana namin ng kapatid ko ang bahay ng tatay ko, at natuwa ako na hindi ko kailangang lumipat sa isang murang apartment. Nagagalit si Joy nang ipaglaban ko na panatilihin ang bahay pagkatapos arestuhin si Daniel, ngunit alam kong sulit ito. Ngayon, natutuwa ako na mayroon ako nito. Huli noong Martes, pumunta ako sa ospital. Nandun si Jim, at nang makita niya ako, umiling lang siya. Gaano katagal? Tanong niya. 6 na taon man lang mula nang magsimula siyang magbenta ng insurance, sagot ko, ngunit maaaring may higit pa. Hindi ko maisip na ginawa ito ng anak ko. Hindi rin ako. Hindi ko sana siya pinakasalan kung alam ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng inamin ni Cal. Buntong hininga si Jim.
Palagi kong iniisip kung bakit huminto siya sa pagkuha ng mga larawan sa kanyang mga paglalakbay. Dati siyang kumukuha ng mga larawan saan man, kahit sa Denver. Bakit hindi ko napansin? Hindi rin ako, sabi ko sa kanya. Hindi na ako, bibisita sa ospital. Hindi ko na siya makausap. Naunawaan ni Jim at nagtanong kung mananatili ako sa bahay hanggang sa gumaling si Joy. Sumang-ayon ako, at sinabi sa kanya na hindi ako maghahain ng diborsyo hanggat hindi siya gumagaling. Napagtanto ko na mamimiss ko siya at si Ivan, tinuring nila akong parang pamilya, at hindi nila kasalanan na nagpalaki sila ng isang taong nagtraidor sa amin. Noong Miyerkules, ginugol ko ang araw sa pagtatrabaho sa pagkukumpuni ng Sim Enea at nagkaroon ako ng laro sa hockey sa gabi. Naglaro ako ng malupit, at ginugol ko ang halos lahat ng unang period sa penalty box. Matapos ang isa pang penalty sa ikalawang period, tinanggal ako ng coach, isang malapit na kaibigan ni Paul, sa laro, dahil alam niyang nakikipag-usap ako sa mga personal na isyu ngunit ayaw akong paalisin sa liga. Nang makauwi ako, masama ang loob ko dahil sa pagkatalo, sinisisi ko ang sarili ko dahil hinayaan kong makaapekto ang mga personal na problema sa aking performance. Ayaw akong sisihin ng mga kakampi ko, at ilan pa nga ang nag-alok na habulin si Cal para sa akin, kahit na maaaring hindi ako tumanggi ng malinaw. Pagkatapos pakawalan si Piper, babalik na sana ako sa loob ng sumigaw si Steven, na sinasabing darating siya kaagad. Naakala ko na may nahanap siya sa laptop ni Joy. Noong nakaraang gabi, sinuri ko ang aming mga bill at statement, ngunit walang tila kainahinala. Ang tanging kakaibang bagay ay mas madalas na tinatawagan ni Joy ang kanyang kaibigan na si Fiona bago ang kanyang mga paglalakbay, karaniwan ay isang beses sa isang buwan, ngunit mas madalas habang papalapit ang mga paglalakbay. Pinaghihinalaan ko na mas maraming alam si Fiona kaysa sa akin, ngunit hindi ko siya maabot. Nang subukan kong tumawag, nagsisi rin ako na wala akong telepono ni Joy. Dumating si Steven, na mukhang nasa sabik. Ano ang nahanap mo? Tanong ko. Kumuha ka ng beer, at ipapakita ko sa iyo, sabi niya. Naupo kami sa bar habang binubuksan niya ang laptop ni Joy. Kung sino man ang nag-burn ng data ay alam ang ginagawa nila, sabi ni Steven. Mayroong mga programa dito na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng internet nang hindi nag-iiwan ng bakas. Sa kabutihang palad, nagkaroon ako ng tulong mula sa isang kaibigan sa Department of Defense. Si Joy ba ay isang uri ng computer genius? Hindi. Ginagamit niya ang parehong password para sa lahat. May ibang nag-setup nito. Iniisip ko si Fiona. Nalaman ni Steven na may tinatagong email at bank account si Joy. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga paglalakbay na nalaman ko mula kay Cal, at lumaki ang kanyang mga mata. Natuklasan din niya ang mga love note at tinanggal na email, ang ilan ay para kay Cal, ang iba ay para sa isang nagngangalang Garrett. Anak ng bruha, bulong ko. Ipinakita ni Steven sa akin kung paano ay access ang tinatagong bank account, na may higit sa $10,000, isinaayos ko na ilipat ang mga pondo sa aming joint account at isinara ang secret account. Binago ko rin ang lahat ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para maabisuhan ako sa anumang aktibidad. Maya-maya, tinawagan ko si Detective Phillips. Kahit na gabi na, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa bank account at kung paano nawawala ang debit card mula sa mga gamit ni Joy. Ibinigay ko rin sa kanya ang paglalarawan kay Garrett at kung saan ginamit kamakailan ang card. Salamat sa impormasyon, sabi niya. Alam mo, dapat mong isipin na maging pulis. Madalas kong naririnig iyan, sagot ko. Nagpaalam kami sa isa't isa, at habang ibinababa ko ang telepono, nainggit at naawa ako sa kanya, hindi madali ang pagiging asawa ng pulis, tulad ng nakita ko sa sarili kong mga magulang. Kinabukasan, isinama ko si Piper sa labas at nakita ko muli si Steven. Hoy, Steven, may access ka pa rin sa mga database ng DMV, tanong ko. Palagi, sagot niya ng nakangisi. Binigyan ko siya ng isang pangalan na iimbestigahan bago magpaalam ng good night at pumasok sa loob,
pagod sa mahabang araw. Kinabukasan, tumawag si Jim upang sabihin na inaasahan ng mga doktor na magising si Joy sa lalong madaling panahon. Naisip mo na ba na patawarin siya? Tanong niya. Hindi. Sabi ko, na ipinapaliwanag na patuloy akong nakatutuklas ng mas maraming kasinungalingan. Nadurog siya nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pakikipagrelasyon ni Joy, ngunit hindi ko binanggit ang secret bank account. Maya-maya, dumating si Steven na may balita. Hindi ka maniniwala dito, sabi niya. Ipinakita niya sa akin na hindi nagsinungaling ng buo si Joy tungkol sa pagpunta sa libing ni Garrett, nagpunta siya sa Lar Amy para sa libing ni Fiona, kapatid ni Garrett. Iyon ay nang malamang na nagsimula ang kanilang relasyon. Lumala pa, noong taon na tinawagan ako ni Joy para makipagkita sa kanya sa Miami, nakakulong si Garrett dahil sa petty theft. Ipinagbabawal ng kanyang parole na umalis siya sa Colorado, na nagpaliwanag kung bakit naging mas lokal ang kanilang mga paglalakbay. Tinawagan ko ang aking abogado para ibahagi ang aking plano, at tiniyak niya sa akin na maaaring pangasiwaan ito ng legal. Ngayon ay kailangan ko na lang maghintay na magising si Joy. Pagkatapos ng 2 linggo na paggising mula sa kanyang pagkakomatose, si Joy ay tinanong ng pulisya. Sinundan ko sina Detective Phillips at Detective Albert sa hallway. Si Garrett ay naaresto matapos subukang takutin ang isang empleyado ng bangko upang bigyan siya ng pera mula sa isang card na ipinangalan kay Joy Rigby. Ipinahiwatig ng bangko na ang card ay ninakaw, at pinigil siya ng security hanggang sa dumating ang pulisya ng Denver. Interesado rin ang kanyang parole officer kung bakit siya umalis sa Denver nang walang pahintulot, kaya siya ay dinala sa kustodiya. Nang pumasok sina Phillips at Albert sa silid ni Joy, nanatili ako sa hallway, ngunit kinumbinsi sila ni Hugh na hayaan akong makinig. Tinanong pa ako ni Detective Phillips kung mayroon akong anumang tanong. Mayroon akong milyon, ngunit pinili kong hayaan silang humawak nito. Nang ipakilala nila ang kanilang sarili, tinanong ni Jim kung gusto nilang isara ang pinto. Ipinaliwanag ni Phillips na hindi nila maaaring i-lock ang pinto dahil hindi nakaaresto si Joy, ngunit nagtalaga sila ng isang tao sa labas upang pigilan ang pakikinig. Tila nag-aalangan si Joy sa simula, itinatanggi ang lahat hanggang sa konfrontahin nila siya ng ebidensya na nakita siya ng receptionist ng hotel kasama sina Cal at Garrett. Sa huli ay inamin niya ang pagkakaroon ng relasyon sa parehong lalaki ngunit nahihiya siyang aminin na sinaktan siya ni Garrett. Pagkatapos ay gumamit si Phillips ng isang card na hindi ko inaasahan. Naniniwala ang iyong asawa na mayroon kang 2 mangingibig nang hindi niya nalalaman, sabi ni Phillips. Ang sasabihin mo sa amin ay maaaring makatulong sa kanya na makipagkasundo sa iyo. Walang pagkakataon na mangyari iyon. Naisip ko. Ipinagtapat ni Joy na nagsinungaling siya sa akin para dumalo sa libing ng kapatid ni Garrett at muling binuhay nila ang kanilang relasyon noong katapusan ng linggo na iyon. Sinabi niya na mahal pa rin niya ako, ngunit iminungkahi ni Garrett na palihim silang magkita minsan sa 1 buwan. Hindi niya nakita kung paano ito makakasakit sa akin, kaya sumang-ayon siya. Pagkatapos ay isinalaysay niya kung paano nagsimula ang mga bagay kay Cal, na sinasabing naakit siya sa katotohanan na pareho silang kasal, magkikita sila sa mga kaganapan ng kumpanya at magkakaroon ng mga lihim na tagpuan. Ibinigay niya sa akin ang Miami upang pag-aanin ang kanyang pagkakasala, nagsisinungaling muli. Nawala ang anumang pag-aalinlangan na mayroon ako tungkol sa pagbibigay sa kanya ng mga papeles ng diborsyo sa sandaling iyon. Nang tanungin ni Phillips tungkol sa pananakit, sinabi ni Joy na nagalit siya kay Garrett sa pamamagitan ng paghinto sa kanyang birth control upang subukang magkaanak sa akin. Si Garrett, nagalit na hindi niya bibigyan siya ng pagkakataon na maging ama ng kanyang anak, ay nawalan ng kontrol at sinaktan siya. Ang kanyang pagganap, na kumpleto sa mga luha, ay karapat-dapat sa isang Oscar. Nagtanong si Phillips ng isang panghuling tanong, bakit mayroon kang Jiminy Cricket na tato sa iyong hita? Sagot ni Joy na ideya iyon ni Garrett, sinabi niya na iyon ay isang paraan para palagi siyang makasama nang hindi nalalaman ni Roger. Doon ako pumasok sa silid.
Tinawag niya akong baby at nagsimulang humingi ng tawad, ngunit iniabot ko sa kanya ang mga papeles ng diborsyo at sinabing, hindi na kailangan, natanggap mo na. Umalis ako habang sumisigaw siya. Pagkalipas ng 5 taon, ang pagtunog ng telepono sa kalagitnaan ng gabi ay naging bahagi na ng aking trabaho. Pagkatapos makuha ang kinakailangang detalye mula sa tawag, hinalikan ko ang aking buntis na asawa sa noo at sa kanyang malaking tiyan. Bulong niya ng inaantok, mag-ingat ka na huwag kang magsimula ng isang bagay na hindi mo matatapos. Ngumiti ako, hinalikan ko siyang muli, at tumungo sa pinangyarihan ng krimen. Nang dumating ako sa isang trailer, nag-isip ako tungkol sa kung paano nagbago ang aking buhay. 5 taon na ang nakalipas, diniborsyo ko si Joy. Akala ko ito ay magiging isang diretso na proseso, ngunit nagkamali ako. Sa panahon ng diborsyo, napansin ng aking abogado na hindi isiniwalat ni Joy ang kanyang secret bank account. Nagtaka ako kung paano niya pinondohan ito, ngunit ipinahayag ng isang pagkakataong pakikipagkita kay Cal Davis ang lahat. Ipinaliwanag niya na ang hindi naiulat na kita ni Joy ay nagmula sa kanyang mga bonus check at komisyon, na idinaan niya sa kanyang secret account sa tulong ng isang accountant at ilang impormasyon sa loob. Natuklasan ko na si Joy ay kumita ng higit sa $120,000 sa hindi idineklarang kita sa loob ng 6 na taon. Inilipat ko ang $30,000 sa aming joint account at pagkatapos ay iminungkahi na hatiin namin ang lahat ng 50-50ths. Si Joy, gayunpaman, ay humiling ng 75%, na sinasabing nagiging mapagbigay siya sa pamamagitan ng hindi paghingi ng kalahati ng bahay na minana ko. Lumaban ang aking abogado, at sa huli ay sumang-ayon kaming hatiin ng pantay ang joint account, at kukunin niya ang kalahati ng aking negosyo. Ibinenta ko ang aking bahagi ng negosyo ng pagmamason pabalik sa aking tiyuhin at bumalik ako sa paaralan, na tinatapos ang aking degree sa criminal justice. Ngayon ay nagtatrabaho ako para sa El Paso County Sheriff's Department, malayo sa gulo na naging aking pag-aasawa kay Joy. Alam ng aking abogado ang bawat hakbang na ginawa ko at tiniyak na ang lahat ay legal. Nagkaroon pa siya ng resibo sa akin ng aking tiyuhin para sa $1 noong ipinagbili ko sa kanya ang aking negosyo. Si Joy ay may mapagpasalamat na tingin nang makuha niya ang kanyang settlement check, ngunit sigurado ako na nawala iyon nang matuklasan niya na ang kanyang secret account ay naubos na. Gumawa ng ilang mahika ang aking accountant, at ipinakita namin na ang lahat ng pera sa aming joint account ay nagmula sa mga lehitimong mapagkukunan. Binayaran ko ang mga buwis, at hindi napagtanto ni Joy na pinondohan niya ang aking edukasyon. Ang isang anonymous tip sa IRS ay humantong sa isang audit, at habang ako ay na-clear, si Joy ay hindi. Sa huli ay nagsilbi siya ng 6 na buwan para sa pag-iwas sa buwis. Sa isang twist of fate, sinisi si Garrett sa pagnanakaw ng kanyang pera dahil nasa kanya ang bank card niya. Sa kanyang kasaysayan at isang mahinang depensa, nahatulan siya at sinentensyahan ng 35 taon sa bilangguan para sa pagnanakaw at paglabag sa parole. Samantala, diniborsyo ni Katrina si Cal, at lumipat siya sa Utah upang magsimula muli. Pagkatapos lumabas ng bilangguan si Joy, nagtrabaho siya sa isang telemarketing firm. Nagpadala siya sa akin ng isang galit na liham na sinisisi ako sa pagsira sa kanyang kasal at panloloko sa kanya at kay Garrett. Itinapon ko ito sa basurahan at nagpatuloy. Nang sabihin ko sa aking kaibigan na si Paul ang tungkol sa liham, nagbiro siya na dapat ko siyang ibinenta sa isang brothel. Sumagot ako na malamang na masisiyahan siya. Gumugol ako ng 3 taon bilang isang patrol officer bago naging isang detective. Habang pinangangasiwaan ng Colorado Springs Police Department ang karamihan sa mga pangunahing krimen, nakakita kami ng maraming kaso ng karahasan sa tahanan. Ang tanging pagkakataon na binunot ko ang aking sandata ay noong tinakat ako ng isang babae gamit ang kutsilyo pagkatapos kong arestuhin ang kanyang mapang-abusong asawa. Iyon ay 1 taon at kalahati na ang nakalipas, at naging detective na ako mula noon.
Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ang ilang kababaihan ay nananatili sa mga mapang abusong lalaki, lalo na pagkatapos makita ang hindi mabilang na nagdurusa. Isang kaso ang kinasangkutan ng isang babaeng sinaktan hanggang sa kanyang pagtatapos ng buhay, na napapaligiran ng mga walang lamang bote ng beer. Alam ko sa pagtatapos ng araw na malalaman ko ang pangalan ng asawa at sisimulan ang paghahanap. Tila isang malinaw na kaso, alinman sa inalis siya ng asawa sa isang selos na galit, o may kasangkot na dating mangingibig. Habang sinusuri ko ang mga lumang ulat ng patrol, napagtanto ko na kahit papaano ay hindi ako makakakuha ng puna mula sa aking boss para sa kasong ito. 1 taon at kalahati sa aking karera bilang detective, isang bagong detective ang lumipat sa aming departamento. Ang alam ko lang ay nagmula siya sa Hilaga, ngunit isang gabi, sa isang party malapit sa istasyon, nagulat akong makita si Desiree Phillips. Nag-usap kami ng ilang sandali, at bagaman ang ilan sa iba pang mga detective ay hindi natuwa sa isang patrol officer na nakikipag-usap sa kanya, nagkasundo kami. Naging magkaibigan kami, at kahit na matapos malaman na single siya, hindi ako nagpersige ng anumang bagay. Nasuran ako ng loob sa mga relasyon at ayaw kong gawing komplikado ang mga bagay. Paminsan-minsan kaming lumalabas, pumupunta sa hapunan at sinehan, ngunit hindi ko ito nakita bilang dating. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahirap na kaso, dinala ko siya sa isang bar. Nanatili akong halos matino upang matiyak na makauwi siya ng ligtas. Nang tulungan ko siya sa kanyang apartment, hiniling niya sa akin na habarin ang kanyang mga bota, pagkatapos ay niyakap niya ako. Lasing siya, naisip ko. Siya ang iyong pinakamatalik na kaibigan, at hindi mo maaaring samantalahin siya. Lumayo ako, at bigla ay parang hindi na siya lasing. Bakit ayaw mo sa akin? Tanong niya. Ano bang mali sa akin? Una, lasing ka, at ayaw kong sirain ang aming pagkakaibigan sa isang nakapanghihinayang alaala. Pangalawa, hindi pa ako handa. Pagkatapos ng lahat, mayroon akong mga isyu sa pagtitiwala. Nasisiyahan ka bang halikan ako? Siyempre, isa ka sa pinakamagaling na babae na kilala ko. Nagsimula ako, ngunit pinutol niya ako. Sumama ka sa akin. Hindi ako lasing, at hindi ako madali. 4 na lalaki pa lang ang nakakasama ko, at alam mo ang mga kwento. Kalaunan ay inamin niya na gusto niya ako mula pa nang magkita kami sa Vail ngunit hindi niya inakala na magtatapos ako sa pagtatrabaho sa law enforcement. Nang lumipat siya, itinuring niya ito bilang isang senyales. Ang gabing iyon ang nagmarka ng simula ng aming relasyon, at pagkalipas ng 1 taon, nagpakasal kami. Pagkalipas ng 1 buwan, tinanggap namin ang aming unang anak. Hindi natuwa ang aking boss tungkol sa kanyang pangangailangan ng maternity leave at patuloy akong tinutokso tungkol sa pagbubuntis sa kanya. Dati kong binibiro si Hugh na si Nora, ang aming anak, ay maaaring maging kanyang inaanak, ngunit hindi siya nasiyahan. Hindi rin niya nagustuhan na kumuha ako ng 1 buwan na paternity leave, ngunit wala akong pakialam. Si Desiree, sa aking kasiyahan, ay gustong-gusto ang mga pelikula ng Wabzi, kaya maganda ang buhay. Ngayon ay umaasa na lang ako na ayos lang kay Piper na nandyan pareho sina mommy at daddy sa lahat ng oras. May nagsasabi sa akin na magiging maayos siya.